Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2541. Hindi katakataka na hindi maintindihan ni Prinsesa Chi ang sitwasyong ito. Kung tutusin, wala siyang masyadong alam tungkol sa bagay na ito. Mula sa kanyang pananaw, dahil nagpa siya ang magkabilang panig na magtulungang muli, dapat nilang isantabi ang anumang iniisip nila sa kanilang mga puso at harapin muna ang sitwasyong nasa harap nila. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi ganito. Ang mga sundalo ng Wind Absolute Country at ang Great Lu Dynasty ay nagtulungan lamang sa ilang sandali. Pagkatapos, sumiklab ang away sa pagitan nila. Bukod dito, palaki ng palaki ang laban. Napakalaki nito kaya kitang-kita niya ang sitwasyon nang nakatayo siya sa gilid ng larangan ng digmaan. Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, kahit na hindi ito maintindihan ni Prinsesa Chi, hindi maintindihan ni Huang Feng. Nang malaman niya na muling magtutulungan ang dalawang puwersa kagabi, hindi naging optimistiko si Huang Feng sa kanilang pangalawang kooperasyon. Hanggat may alitan sa pagitan ng dalawang partido, maaaring pansamantalang isantabi ng mga nakatataas ang kanilang mga naunang saman ng loob para sa mas malaking larawan. Gayunpaman, ang mga sundalo sa ibaba ay hindi gaanong mapagbigay. Kakalaban lang nila ng kabilang partido kagabi. Talagang mahirap para sa kanila na maging malapit na magkakaibigan ngayon. Kung tutusin, marami sa mga sundalo ang hindi marunong bumasa at sumulat at hindi nakauunawa ng maraming prinsipyo. Ang alam lang nila ay inatake sila kahapon ng mga taong nasa tapat nila at napatay pa ang kanilang mga kasama. Ngayong nakita na nila sila sa harapan nila, paano sila magpipigil sa pag-atake? Sa makatuwid, hindi nagulat si Lilin sa magulong sitwasyon sa kanyang harapan. Naramdaman pa niya na ang sitwasyong ito ay hindi sapat na magulo at dapat itong maging mas magulo sa hinaharap. You don't have to worry. You'll be fine with me around. Sinabi ni Huang Feng tungkol sa iyong dakilang Lu Dynasty, mahirap sabihin kung maaari ka pa ring huminto sa pakikipaglaban sa Wind Extinction Country at magkakasundo pagkatapos ng insidenteng ito. Gayunpaman, ang unang prinsipe ng Wind Extinction Country at isang marshal ay namatay. Siguradong magiging magulo ito sa ilang sandali. Maaaring maging magulo pa ito ng mahabang panahon. Sa oras na iyon, malamang nawala na silang lakas ng loob ni Disti sa iyong dakila. Hindi alam ni Huang Feng na ang mga bandido ng kabayo sa larangan ng digmaan ay nilalaro ng mga sundalo ng mga kalapit na bansa. Kung alam niya, mas makatitiyak siya na ang Wind Extinction Country ay walang lakas na pakialam sa Great Lu Dynasty. Pagkatapos ng lahat, kapag nagkaroon ng kaguluhan sa Wind Extinction Country, hindi na lang uupo at manunood ang mga kalapit na bansa. Nagpadala na sila ng mga tao para salakayin ang hukbo ng Wind Extinction Country. Kapag nagkaroon ng anumang panloob na alitan sa Wind Extinction Country, hindi nila ito hahayaan. Ito ay halos posible para sa Wind Extinction Country na magkaroon ng panloob na alitan. Bagamat hindi gaanong alam ni Huang Feng ang sitwasyon sa Wind Extinction Country, nakakita na siya ng maraming makasaysayang palabas sa TV na may kaugnayan dito. Marami na rin siyang napuntahang bansa. Si Lu Yixia ay ang unang prinsipe ng Wind Extinction Country at may katayuan bilang isang crown prince. Kung siya ay namatay, ang ibang mga prinsipe ay tiyak na magnanasa sa posisyon ng crown prince. Sa oras na iyon, tiyak na magkakaroon ng ilang mga salungatan sa pagitan nila. Kung ang emperor ng Wind Extinction Country ay sapat na mapagpasyahan at may sapat na prestihiyo, kung gayon ang kaguluhang ito ay maaaring tumagal ng maikling panahon. Kung hindi siya sapat na mapagpasyahan at hayaan ang lahat ng iba pang mga prinsipe na makita. Ang pag-asang umakyat sa posisyong iyon, tiyak na magugulo ang Wind Extinction Country. Sa oras na iyon, ang mga ministro ay magiging abala sa pagpanig at walang lakas na pakialam sa labas ng mundo. Bukod dito, sa mata ng maraming tao sa Wind Extinction Country, ang Great Lu Dynasty ay hindi isang banta. Nadama nila na hanggat handa sila, maaari nilang talunin at sakupin ang dakilang dinastiyang Lu anumang oras. Sa makatuwid, hindi na kailangang mabalisa. Aayusin muna nila ang domestic affairs. At ang pagkamatay ni Mole ay magpapatagal sa kaguluhang ito. Pagkatapos ng lahat,
Ang katayuan ni Mole sa Wind Extinction Country ay napakataas, lalo na sa hukbo. Talagang siya ang numero 1 tao sa hukbo. Sa kanya, ang ibang mga general ay walang ibang iniisip at susuportahan lamang ang kanyang kamahalan na emperador. Gayunpaman, ngayong patay na si Mole, kung gayon ang mga prinsipe na naghahangad sa posisyon ng Crown Prince ay tiyak na humingi ng suporta sa mga general na iyon. Pagkatapos ng lahat, kahit saan, ang suporta ng militar ay napakahalaga. Hanggat mayroong sapat na suporta sa militar, kung gayon kahit na hindi nila makuha ang pag-aproba ng kanyang kamahalan sa hinaharap, maaari pa rin silang gumamit ng isang kudeta upang agawin ang trono. Sa makatuwid, sa ganitong paraan, magugulo ang hukbo ng Wind Extinction Country. At kapag ang hukbo ay nasa kaguluhan, ito ay magiging mas mapanganib. Magiging napakahirap na makuha silang lumaban muli. Ito ay magiging isang malaking dagok sa kapangyarihang militar ng Wind Extinction Country. At ang laban para sa posisyon ng Crown Prince, kahit anong dinastiya, ay napakadugo at malupit. Sasamahan pa ito ng maraming kaguluhan. Sa makatuwid, maaaring gamitin ng dakilang Luo Dynasty ang oras na ito para umunlad ng maayos. Sa oras na iyon, magkakaroon ng ilang taon upang gumaling. Hanggat ang kapatid ni Prinsesa Chi ay hindi masyadong tanga, hindi imposibleng umasa sa malawak na teritoryo ng Great Luo Dynasty at masaganang mapagkukunan upang mabawi ang lakas upang labanan ang Wind Extinction Country. Bukod dito, mayroong iba pang mga bansa sa paligid ng Wind Extinction Country. Maaaring hindi nila gustong makita ang Wind Extinction Country na maging ang tanging bansa. Oo, naniniwala ako na talagang gagamitin ng kapatid ko ang pagkakataong ito para umunlad ng maayos. Sabi ni Princess Chi. Sa puso ni Prinsesa Chi, ang kanyang kapatid ay likas na may kakayahang tao. Dati, wala siyang pagkakataon o oras. Ngunit sa sandaling magulo ang Wind Extinction Country, magkakaroon ng oras ang Great Luo Dynasty. Ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring pagkatapos ay bumuo sa kanyang pusos nilalaman. Bagamat mayroong hukbo ng dakilang dinastiyang Luo sa larangan ng digmaan, kung ang pagsasakripisyo sa mga sundalong ito ay makapagbibigay ng panahon para muling mabuhay ang dakilang dinastiyang Luo, kung gayon ang lahat ay magiging sulit. Katulad ng kung paano niya isinakripisyo ang kanyang sarili at pumunta sa Wind Extinction Country para sa isang alyansa ng kasal. Ang lahat ay upang ipaglaban ang oras para sa dakilang dinastiyang Luo na muling mabuhay. Higit pa rito, walang magandang impresyon si Princess Chi kay Lin Yu. Hindi na niya hinintay na mamatay siya sa larangan ng digmaan. Karamihan sa mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ay walang pakialam sa mga miyembro ng imperial na pamilya. Naramdaman ito ni Princess Chi mula kay Lin Yu. Sa makatuwid, kung si Lin Yu ay namatay dito, siya ay magiging napakasaya. Hindi nabawasan ang kaguluhan sa larangan ng digmaan dahil sa pag-uusap ni Huang Feng at Prinsesa Chi. Sa katunayan, nagpakita pa ito ng mga palatandaan ng paglala. Noong una, sina Wang Cheng, General Bossy at ang iba pa ay gustong umiwas dito. Gayunpaman, ang kanilang mga tauhan ay nasa larangan ng digmaan pagkatapos ng lahat at sila ay sasalakayin din. Pagkatapos ng maraming beses na atakihin, natural silang nagalit at hindi na pinapansin ang mga kahihinatnan. Papatayin nila ang sinumang makita nila. Dahil dito, lalong naging magulo ang buong larangan ng digmaan. Bagamat sinubukan ni Lin Yu, Wang Cheng, Bossy General at iba pa ang lahat ng kanilang makakaya upang muling pangkatin ang kanilang mga tropa, hindi naging maganda ang epekto. Magulo pa rin ang larangan ng digmaan. Kabanata 2542. Ang resulta ng labanang ito ay hindi sa inaasahan ni Huang Feng. Sa huli, ang pinagsamang hukbo ng Wind Absolute Country at Great Luo Dynasty ay natalo. Noong panahong iyon, napakagulo na ng sitwasyon sa larangan ng digmaan. Bagamat ang mga tauhan ni Wang Cheng at General Baho ay nasa gulo din, ang sitwasyon ay mas mabuti kaysa sa Wind Absolute Country at panig ng Great Luo Dynasty. Sa makatuwid, ang Wind Absolute Country at ang panig ng Great Luo Dynasty ay nahulog sa isang dahado hindi nagtagal pagkatapos magsimula ang labanan. Hindi lamang nila kinailangan na bantayan ang mga pag-atake ni Wang Cheng at ng mga tauhan ni General Baho, kailangan din nilang bantayan ang isa't isa at salakayin ang isa't isa. Sa ganitong paraan, hindi katakataka na sila ay natalo.
Sa ikalawang kalahati ng araw, ang Wind Absolute Country at ang hukbo ng Great Lu Dynasty ay ganap na nasugpo sa buong larangan ng digmaan. Ang hukbo ng Wind Absolute Country ay orihinal na napakalakas. Sa mga tuntunin ng individual na lakas, tiyak na sila ang pinakamalakas sa ilang puwersa. Gayunpaman, nagsimulang lumitaw ang epekto ng hindi inaasahang pagkamatay ni Molay. Noong nakaraan, noong nabubuhay pa si Molay, mayroon siyang walang kapantay na awtoridad sa hukbo. Lahat, mula sa mga ordinaryong sundalo hanggang sa mga general, ay sumunod sa bawat salita ni Molay. Walang tumutol sa alinman sa mga mungkahi o utos ni Molay. Gayunpaman, iba ang bagong commander. Kahit na siya ay isang veterano sa hukbo ng Wind Absolute Country, hindi pa siya naging pinakamataas na commander dati. Sa makatuwid, sa mga tuntunin ng prestihiyo, walang paraan upang ihambing kay Molay. Masasabing sa buong hukbo ng Wind Absolute Country, walang sino man ang maihahambing kay Molay sa mga tuntunin ng prestihiyo. Sa makatuwid, nang ang bagong commander na ito ay nag-utos sa labanan at nag-isyu ng mga utos, napakahirap para sa kanya na maging katulad ni Molay noon, na pinaniwalaan ang lahat sa kanya. Palaging may mga taong magsusungit sa kanyang mga utos. Bilang karagdagan, hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimula, nahulog na sila sa isang hindi magandang posisyon. Ito ay natural na nagpadama ng mas maraming general ng Wind Absolute Nation na hindi nasisiyahan sa kanilang bagong commander. Sa utos niya, mas lalo silang nawalan ng tiwala. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit unti-unting nawalan ng kontrol ang panig ng Wind Absolute Country. Sa katunayan, noong ang hukbo ng Wind Absolute Country at ang hukbo ng Great Lu Dynasty ay kakasagupa pa lang, natuklasan na ng bagong commander ang sitwasyon at sinubukan itong pigilan. Gayunpaman, hindi sapat ang kanyang prestihiyo para tuluyang mapawi ng mga sundalong iyon ang puot sa kanilang mga puso. Sinunod lamang nila ang kanyang utos sa publiko ngunit hindi sumunod sa pribado. Direktang naging sanhi ito upang maging mas magulo ang buong eksena. At ang naging resulta ng kaguluhan ay lalong hindi nagtiwala sa kanya ang iba. Sa pagtatapos ng labanan, ang mga general sa hukbo ng Wind Absolute Nation ay hindi man lang humingi ng mga tagubilin mula sa bagong commander. Sa halip, lumaban sila sa kanilang sarili, bawat isa ay gumagabay sa kanilang sariling hukbo sa labanan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, ang hukbo ng Wind Absolute Country ay higit na nakakalat at walang paraan upang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan sa pakikipaglaban, na humahantong sa isang mas malaking kabiguan. At isa ito sa mga epekto ng biglaang pagkamatay ni Molay. Alam ng marami sa mga general ng Wind Absolute Country na kapag kumalat ang balitang ito pabalik sa bansa, mas malaki ang epekto ng bagay na ito. Ang posisyon ni Molay sa Wind Absolute Country ay talagang hindi tulad ng maiisip ng mga ordinaryong tao. Mas mahalaga pa siya kaysa sa unang Prinsipe Luisa. Mas malaki rin ang epekto ng kanyang pagkamatay. Ang panig ni Lin Yu ay lalong hindi matiis. Noong una ay mayroon lamang siyang ganap na command sa Imperial Guard sa kanyang tabi. Kung tungkol sa mga tropa ng iba pang puwersa, sila ay nasa ilalim ng kanyang utos. Gayunpaman, maraming tao ang hindi naglagay sa kanya sa kanilang mga mata. Sa kanilang mga puso, nadama nila na siya ay isang anak lamang ng isang mayamang pamilya. Ang pagpasok sa Imperial Guards ay para lamang palabas. Wala siyang tunay na kakayahan. Kung ito ay isang normal na oras, hindi utol ang mga general na iyon na bigyan ng mukha si Lin Yu. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon kung saan ang kanilang sariling buhay ang nakataya, hindi nila masyadong pagtutuunan ng pansin ang opinyon ni Lin Yu. Sa labanan kahapon, sila ang unang nakatakas mula sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, dahil sa pag-atake ni Wang Cheng, General Bossy at ng iba pa, sila ay napigilan. Gayunpaman, ito ay ganap na nagpakita ng kanilang saloobin kay Lin Yu. Sa makatuwid, sa panahon ng labanan ngayon, kahit na ipinaalam na ni Lin Yu sa kanila ng maaga, hindi pa rin nila pinakinggan ang payo ni Lin Yu. Mas gusto nilang protektahan ang sarili nilang lakas. Gayunpaman, alam ng mga sundalo ng Wind Absolute Country na ang mga taong ito ay mga desyerto kahapon. Kaya naman, nang sila ay nasa larangan ng digmaan, hindi sila nag-atubili na kutsain sila. Kasabay nito, sila rin ang mahigpit na lumaban sa grupong ito ng mga tao. Sa panig ng Imperial Guards, dahil sa pagkakaroon ni Lin Yu, medyo na-control pa rin nila sila.
Sa kabilang banda, ang mga tropa ng mga lugar na ito ay walang gaanong pag-aalinlangan at pantay na naitugma sa mga tao ng Wind Absolute Country. Sa makatuwid, kahit na may intensyon si Lin Yu na utusan at itigil ang kaguluhang ito, ang iba ay hindi nakinig sa kanyang mga utos. Sa huli, nakaranas sila ng matinding pagkatalo. Kaugnay nito, malungkot ang mukha ni Lin Yu at wala siyang magandang ideya. Sa oras na ito, ginagamit ni Huang Feng, Princess Chi, Lin Yu at ang iba pa ang gabi para magmadali sa kanilang pagpunta. Ang kaguluhan sa pinangyarihan ay hindi tuluyang huminto hanggang gabi. Alam ni Lin Yu na tapos na ang sitwasyon. Sa makatuwid, upang matiyak ang pagkumpleto ng kanyang misyon, nakipag-ugnayan siya sa mga tropa ng Wind Absolute Country ng maaga at nakawala sa pagkugkob. Pagkatapos, pinamunuan lamang niya ang sarili niyang Imperial Guards at ilang mga sundalo na sumunod sa kanyang mga utos na umalis sa pagkugkob. Pagkatapos nito, nakipagkita siya sa mga tropa ng Wind Absolute Country at ginamit ang gabi upang lisanin ang larangan ng digmaan at magtungo sa Wind Absolute Country. Para kay Lin Yu, ang pinakamahalagang misyon ay ang ligtas na isama si Prinsesa Chi sa Wind Absolute Nation. Kahit natiyak na masisisi siya sa kanyang kamakailang pagkawala, hanggat maaari niyang ligtas na i-escort si Princess Chi sa Wind Absolute Nation sa huli at tapusin ang escort mission na ito, magkakaroon pa rin ng puwang para ibalik ang mga bagay-bagay. Sa makatuwid, kahit na napakasama ng mood ni Lin Yu, hindi pa siya umabot sa punto ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Chi ay buhay pa at maayos. Okay lang basta ipadala niya siya sa Wind Absolute Country. Para naman sa mga tropa ng Wind Absolute Country, bagamat gusto nilang ipaghiganti ang unang prinsipe at General Molay, hindi na sila kalaban ni Wang Cheng at General Bahu pagkatapos ng dalawang pagkatalo kahapon at ngayon. Kung patuloy silang mag-aaway sa panahong ito, si kamatayan lang ang nililigawan nila at wala nang ibang kahihinatnan. Sa makatuwid, pagkatapos na makilala si Lin Yu, hindi na sila masyadong nag-alinlangan at piniling bumalik sa Wind Extinction Nation. Maaalala nila ang sama ng loob na ito at maghihintay hanggang sa makabalik sila sa kanilang sariling bansa bago sila maghiganti. Sa ngayon, ang kailangan nilang gawin ay ibalik si Prinsesa Chi sa kanilang sariling bansa. Kasabay nito, kailangan nilang iulat ang lahat ng nangyari dito sa kanilang mga nakatataas. Kabanata 2543. Malungkot ang ekspresyon ni Lin Yu habang nakasakay sa kanyang kabayo at naglalakad sa harapan ng tropa. Bagamat ayos lang si Prinsesa Chi at may puwang pa rin para baguhin ang mga bagay-bagay, walang magiging maganda ang mood pagkatapos matalo sa isang labanan. Higit pa rito, siya ay natalo sa ilang mga laban ng magkakasunod. Kakaiba naman kung good mood siya. Noong una, naisip niya na ang misyon na ito ng pag-escort kay Princess Chi ay isang simpleng misyon lamang. Mayroon siyang 10,000 sundalo sa kanyang panig. Higit pa rito, sila ay nagmamarcha sa loob ng mga hangganan ng Great Lu Empire. Kapag nakalabas na sila sa Gepas, may mga tropa mula sa Wind Absolute Country na darating para tanggapin sila. Higit pa rito, ang Wind Absolute Country ay napakalakas na ngayon. Ang mga tao mula sa mga nakapaligid na bansa ay hindi katugma sa Wind Absolute Country. Bakit nila ipahiya ang kanilang sarili sa sandaling ito? Sa makatuwid, ito man ay nasa loob ng mga hangganan ng Great Lu Dynasty o sa labas ng Great Lu Pass, patungo sa Lin Yu, ito ay isang napakadaling paglalakbay. Kailangan lang niyang mag-aksaya ng ilang oras at makakakuha siya ng mga merito sa militar. Para sa isang tulad niya na gustong magpaganda ng sarili at ma-promote, ito ay isang magandang pagpipilian. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang tila simpleng misyon na ito ay mapupuno ng panganib mula sa sandaling umalis sila sa Imperial Capital. Patuloy silang inaatake. Una, ito ay ang mga rebeldeng puwersa sa loob ng mga hangganan ng dakilang dinastiyang Lu. Ngayon, ito ay ang mga tulisan ng kabayo sa labas ng Great Lu Dynasty. Hindi niya maisip kung saan nakakuha ng lakas ng loob ang mga bandidong kabayo na ito para salakayin sila at ang mga tropa mula sa Wind Absolute Country. Hindi ba sila natakot sa kanilang paghihiganti? Gayunpaman, kahit na hindi niya ito maisip, nangyari na ito. Wala siyang ibang choice kundi tanggapin ito. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay sa mga laban na ito, mas marami talaga siyang natalo kaysa sa napanalunan niya.
Bukod dito, ang ilang mga laban na napanalunan niya ay tila resulta ng sadyang hinayaan ng kabilang partido na manalo upang manhid ang kanilang mga ugat at dayain sila. Paano ito tatanggapin ni Lin Yu, na noon pa man ay mayabang? Noon pa man ay tiwala siya sa kanyang sarili at pinagpapantasyahan na siya ay magiging isang hindi magagapi na general sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang gayong maliit na misyon ay nagbigay sa kanila ng napakalaking dagok at naging sanhi ng kanilang pagkatalo ng magkasunod. Isa itong malaking dagok sa kanyang kumpiyansa. Higit sa lahat, habang dumarami ang mga nabigo, napagtanto ni Lin Yu na ang mga tingin ng mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagbago. Wala na silang tiwala sa kanya ngunit tiningnan siya ng may hinala. Nagdududa na sila kung maakay niya sila sa tagumpay sa ilalim ng kanyang pamumuno. Para kay Lin Yu, ito ay talagang isang kahihiyan. Kung ang kanyang mga nasasakupan ay nagdududa sa kanyang kakayahan, paano niya sila mautusan sa hinaharap? At dahil mismo sa kanilang hinala sa kanya kaya pinili ng mga lokal na sundalo na sumuporta sa kanya na hindi sumunod sa kanyang mga utos sa larangan ng digmaan, na humantong sa pagbagsak ng buong larangan ng digmaan. Kinagat ni Lin Yu ang kanyang mga ngipin habang iniisip ang tungkol sa mga sundalo ng lokal na hukbo. Ang mga taong iyon ay hindi kailanman nagtiwala sa kanya mula nang sila ay dumating. Kung hindi lang sila biglang piniling umatras sa larangan ng digmaan, hindi sila bumagsak. Masasabing lahat ng nangyari ngayon ay may kinalaman sa mga taong iyon. Kapag bumalik ako sa oras na ito, dapat kong iulat sila ng maayos. Mabagsik na iniisip ni Lin Yu sa kanyang puso. Hindi lang niya ito ginagawa para ilabas ang galit sa kanyang puso. Higit sa lahat, ito lang ang tanging paraan para talikuran niya ang kanyang responsibilidad. Nakaranas na siya ng ilang pagkatalo. Kahit na magaling si Prinsesa Chi at may puwang pa para ibalik ang sitwasyon, tiyak na mapaparusahan siya sa sitwasyong ito. Kaya naman, nais niyang isisi sa mga lokal na sundalong iyon ang kanyang mga pagkatalo. Gusto niyang malaman ng kanyang kamahalan Huang Feng na ang dahilan kung bakit siya natalo ay dahil hindi nakinig ang mga taong iyon sa kanyang mga utos. Wala itong kinalaman sa kanya. Mukhang masama ang pakiramdam ng Lin Yu na iyon. Sumulyap si Huang Feng kay Lin Yu sa harap at sinabi kay Prinsesa Chi sa karwahe. Sa sandaling ito, nakaupo rin si Huang Feng sa karwahe ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi siya nakaupo sa karwahe. Sa halip, nakaupo siya sa labas ng karwahe. Siya ay kumikilos bilang kutsero. Habang sila ay kasalukuyang tumatakas para sa kanilang mga buhay, natural na hindi na kailangan para sa kanila na maging partikular. It would be strange if he's in good mood after suffering so many defeats. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng royal brother ko. He actually appointed such person as commandant. Tsaka siya pa ang naging commander ng escort mission na ito. Mediocre person ang taong ito. Galit na sabi ni Prinsesa Chi. Wala siyang kahit kaunting magandang impresyon kay Lin Yu. Noong nasa imperial capital na sila, hindi gaanong nakikipag-ugnayan ang dalawa. Sa makatuwid, walang gaanong alam si Prinsesa Chi tungkol kay Lin Yu. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras na magkasama sa kalsada, ang kanyang impresyon kay Lin Yu ay napakasama. Nagsimula ang lahat ng ito noong gusto siyang dalhin ni Louisa sa campsite. Hindi naniniwala si Prinsesa Chi na hindi alam ni Lin Yu ang tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi siya humakbang upang pigilan ito at nagkaroon ng tacit attitude. Nagdulot ito ng pagkamuhi sa kanya ni Prinsesa Chi sa kanyang puso. Ngayong nakita niya si Lin Yu na dumaranas ng magkakasunod na pagkatalo, natural na mas malala ang kanyang impresyon kay Lin Yu. Ngumiti si Lilin at hindi nagsalita. Sa katunayan, nag-ambag din siya sa magkasunod na pagkatalo ni Lin Yu. Kung hindi niya pinatay sina Louisa at Mo Lei, ang hukbo ng Wind Extinction Nation ay hindi mahuhulog sa kaguluhan. Kung gayon, magiging posible para sa kanila na talunin ang mga rebelding hukbo at mga nakamount na bandido. Siyempre, karaniwan talaga ang kakayahan ni Lin Yu na umangkop at mag-utos. Sa makatuwid, hindi naramdaman ni Huang Feng na siya ay napinsala. Ang taong ito ay isang ordinaryong general lamang at napakahirap para sa kanya na maging isang natatanging commander sa hinaharap. Sa sandaling ito, nalaman ni Huang Feng ang tungkol sa sitwasyon sa likod nila sa pamamagitan ng maliit na agila sa kalangitan. Sinabi niya kay Prinsesa Chi, "Prinsesa, pumasok ka na. Hinahabol tayo ng mga iyon."
Mag-ingat ka at huwag magpakita ng mukha. Okay, bagamat wala siyang nakitang mga kaaway na papalapit, dahil sinabi yun ni Huang Feng, tiyak na may humahabol sa kanila. Hindi nagduda si Prinsesa Qi sa mga salita ni Huang Feng kahit kaunti. Hindi nagtagal, natanggap din ni Lin Yu ang impormasyong ito. Akala ba talaga nila madali tayong mabuli? Sa orihinal, si Lin Yu ay labis ng hindi nasisiyahan na kailangan nilang tumakas para sa kanilang buhay. Sa huli, talagang hindi sila pinabayaan ng mga rebelding hukbo at mga nakamount na bandido na iyon. Sobra ito. Gusto talaga ni Lin Yu na pigilan ang tropa at lumaban hanggang kamatayan kasama ang mga taong nasa likod nila. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng Lo Ika na hindi niya ito magagawa dahil wala silang maraming tao at mababa ang kanilang moral. Gustuhin man niyang makipag-away sa mga taong nasa likod nila, wala siyang masyadong pagkakataong manalo. Sa sandaling nasa panganib si Prinsesa Qi dahil dito, matatapos na ang lahat. Sa makatuwid, maaari lamang ayusin ni Lin Yu ang isang bahagi ng mga tao na manatili sa likuran upang takpan ang likuran habang ang iba ay patuloy na sumusulong. Bukod dito, dinagdagan pa nila ang kanilang bilis. Pagsapit ng madaling araw, kung mahuli pa sila ng mga nasa likod nila, mas mahihirapan silang makatakas. Kabanata 2544. Matapos ayusin ang mga tao na umakyat sa likuran, mas mabilis na umabant ang buong tropa. Gayunpaman, walang sinuman ang nagreklamo. Una, ang mga taong ito ay maingat na pinili ni Lin Yu at mga mapagkakatiwalaang tao. Pangalawa, alam ng lahat na may mga humahabol sa likod nila. Kapag sila ay nahuli ng mga humahabol, ang kanilang mga araw ay hindi magiging madali. Si Huang Feng at Princess Qi ay natural na sumunod. Hindi pinili ng dalawa na umalis sa tropa sa sandaling ito at patuloy na sumunod sa tropa patungo sa Wind Absolute Nation. Una, hindi madaling ipaliwanag kung aalis sila ngayon. Pangalawa, si Huang Feng ay walang partikular na lugar sa mundong ito na gusto niyang puntahan. Sa makatuwid, hindi masamang ideya na tingnan ang Wind Absolute Nation at tingnan kung ano ito. Pagkatapos ng lahat, hanggat payag siya, maaari siyang umalis kasama si Prinsesa Qi anumang oras. Sa makatuwid, hindi na kailangang mabalisa. Natural na hindi tumutol si Prinsesa Qi sa desisyon ni Huang Feng. Malaki ang tiwala niya kay Huang Feng at gagawin niya ang anumang sinabi ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, nang magpasya siyang umalis kasama si Huang Feng, napagpasyahan na niyang ipagkatiwala ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kay Huang Feng. Sa makatuwid, natural na hindi siya tatutol sa mga utos ni Huang Feng. Matapos ang isang gabing pagmamadali, si Lin Yu at ang iba ay sa wakas ay napailing sa mga humahabol sa kanilang likuran. Ito ay higit sa lahat dahil madilim ang langit at hindi maganda ang kanilang paningin, na lubhang kapaki-pakinabang para sa kanila upang makatakas. Bilang karagdagan, ang grupong ito ng mga taong tumatakas ay maingat na pinili ni Lin Yu. Walang mga problema sa mga tuntunin ng katapatan at lakas. Isa pa, wala masyadong tao, kaya hindi naging mabagal ang kanilang pagmarcha. Para sa mga sundalo ng Wind Absolute Nation, mas pamilyar sila sa sitwasyon sa labas ng pass kaysa sa mga tao ng Great Lu Dynasty. Sa makatuwid, ang kanilang bilis sa pagmamarcha ay hindi rin mabagal. Gayunpaman, si Lin Yu at ang pansamantalang commander ng Wind Absolute Nation ay hindi masyadong nakaka-relax. Ito ay dahil walang masyadong tao sa paligid nila. Kapag naabutan ng kalaban, sila ay nasa malaking panganib. Isa pa, hanggat hindi bobo ang mga humahabol sa likod nila, malalaman nilang iisa lang ang lugar na maaari nilang puntahan, at iyon ay ang Wind Absolute Nation. Kaya naman, bagamat tinalikuran na nila ang mga humahabol sa likod nila, hindi ito nangangahulugan na ligtas na sila. Alam ng mga humahabol ang kanilang layunin at makakahabol sila sa lalong madaling panahon. Ang magagawa nila ngayon ay bumalik sa Wind Absolute Nation sa lalong madaling panahon. Tanging kapag narating nila ang Wind Absolute Nation ay tunay silang magiging ligtas. Bago yun, sila ay nasa malaking panganib. Kaya naman, kahit buong gabi silang nasa kalsada at pagod na pagod ang lahat, hindi sila nang ahas na huminto at magpahinga. Hindi sila naglakas loob na magpahinga dahil natatakot silang maabyutan ng kalaban. Sa oras na ito, 20-30 li ang layo mula sa grupo ni Lin Yu, ang grupo ni General Bahu, gayon din ang grupo ni Wang Cheng,
ang nangunguna sa mga tao upang habulin ang hukbo ng Wind Absolute Nation at ang Great Lu Dynasty. Kahapon, nanalo sila ng malaking tagumpay sa larangan ng digmaan. Ang kanilang moral ay nasa pinakamataas. Natural, gusto nilang sundan ang kanilang tagumpay at ganap na talunin ang mga sundalo ng Wind Absolute Nation at ang Great Lu Dynasty. Sa oras na ito, labis na nasisiyahan at masaya si Wang Cheng. Matapos manalo kahapon, nilinis na nila ang larangan ng digmaan at nakakuha ng maraming benepisyo. Si General Baho at ang iba ay walang pakialam sa mga bagay sa larangan ng digmaan, kaya natural na nakinabang sila. Sa panig ni Wang Cheng, maraming sundalo. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban, ngunit sa napakaraming tao, napakahusay pa rin nilang maglinis sa larangan ng digmaan. Napakabilis din ang kanilang bilis. Hindi nagtagal, nilinis nila ang larangan ng digmaan at nakolekta ang lahat ng kapakipakinabang na bagay sa larangan ng digmaan. Nang makitang nakakuha sila ng napakaraming samsam sa digmaan, natural na tuwang-tuwa si Wang Cheng at ang kanyang mga nasasakupan. Sa pag-aakalang pagkatapos na patayin si Lin Yu at ang iba pa, makakakuha pa rin sila ng magandang batch ng mga samsam sa digmaan, lalo silang nasa sabik. Gayunpaman, ang tanging bagay na nakapagpalungkot kay Wang Cheng ay ang grupo ni Lin Yu ay tumatakas sakay ng mga kabayo, habang ang kanyang panig ay mga ordinaryong sundalo lamang ng rebeldeng hukbo. Bago ito, wala silang cavalry team. Ngayon, wala nang maraming kabayo sa koponan, na nasamsam mula sa larangan ng digmaan kahapon. Gayunpaman, karamihan sa kanyang mga nasasakupan ay mga ordinaryong magsasaka lamang. Hindi pa sila nakasakay ng kabayo noon. Kaya naman, kahit may kabayo sila, walang masyadong tao na marunong sumakay dito. Natural na hindi madaling makahabol sa grupo ni Lin Yu. Nang makita ito ni General Baho at ng iba pa, wala silang mood na sisihin sila. Maaari lamang nilang pangunahan ang kanilang mga tauhan at habulin sila. Para naman sa grupo ni Wang Cheng, nakasunod lang sila sa likod. Gayunpaman, dahil ang grupo ni Wang Cheng ay hindi maaaring lumahok sa paghabol, natural, hindi sila magkakaroon ng bahagi ng mga samsam sa digmaan pagkatapos talunin ang grupo ni Lin Yu. Kahit na si Wang Cheng ay labis na hindi nasisiyahan at ayaw, wala siyang magagawa. Sino ang nagtanong sa kanyang mga tauhan na hindi marunong sumakay ng kabayo? Hindi sila makasali sa paghabol, kaya natural, hindi sila kwalipikadong ibahagi ang mga samsam sa digmaan. Kung tungkol sa katotohanan na ang grupo ni Wang Cheng ay hindi makalahok sa paghabol, si General Baho at ang iba pa ay talagang walang pakialam. Sa nakaraang labanan, ang grupo ni Wang Cheng ay gumanap ng malaking papel, ngunit ngayon, hindi na nila ito kailangan. Kung tutuusin, ang grupo ni Lin Yu ay parang asong gala. Walang masyadong tao, kaya hindi na sila nagbanta. Sa makatuwid, kahit na wala ang grupo ni Wang Cheng, tiwala si General Baho at ang iba pa na kaya nilang talunin ang grupo ni Lin Yu at mapatay pa silang lahat. Si General Baho at ang iba ay pawang mga mangangabayo, kaya't ang kanilang bilis ay hindi mabagal. Kahit na ang grupo ni Lin Yu ay malayo na kay General Baho at sa iba pa, si General Baho at ang iba pa ay hindi masyadong nag-aalala dahil alam nilang ang destinasyon ng grupo ni Lin Yu ay tiyak na Wind Nation. Sa makatuwid, kahit na wala silang nakitang bakas ng grupo ni Lin Yu, hanggat patuloy silang humahabol sa direksyon ng Wind Nation, hindi sila magkakamali. Pagkatapos ng lahat, ang grupo ni Lin Yu ay natalo sa labanan. Bukod dito, marami sa kanila ang nasugatan, kaya ang kanilang bilis ay hindi masyadong mabilis. Si General Baho at ang iba pa ay nakahabol pa rin sa grupo ni Lin Yu sa hapon ng ikalawang araw. Give up, wala ka ng ibang mapupuntahan. Hinimok ni General Baho ang kanyang kabayo sa harapan ng dalawang hukbo at malakas na sinabi kay Lin Yu at sa iba pang mga general ng Wind Nation. Ang labanang ito sa labas ng Great Pass ay maaaring ituring na isa sa kanyang mga klasikong laban. Pinamunuan niya ang mga kalyadong puwersa ng ilang bansa upang talunin ang mga kalyadong puwersa ng Wind Absolute Country at ang Great Lu Dynasty, na nagtatag ng kanyang sariling prestihiyo. Bagamat hindi niya alam kung paano namatay si Mo Lei, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay pagkatapos ng labanang ito, tiyak na magugulo ang Wind Absolute Country sa loob ng ilang panahon. At dahil sa labanang ito, tataas ang kanyang reputasyon. Pagkatapos nito, pangungunahan niya ang hukbo ng bansa upang maglunsad ng pag-atake sa Wind Absolute Country at ganap na sirain ito.
Sa oras na iyon, ang kanyang pangalan ay papurihan ng lahat ng mga bansa sa labas ng Great Pass. Kabanata 2545. Ang nangingibabaw na general ay isang ambisyosong tao at ito ay malinaw na isang pagkakataon para sa kanya. Hanggat ganap niyang talunin ang kalyadong hukbo ng Wind Extinction Nation at ng Great Lu Dynasty, tiyak nakakalat ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, ganap niyang sasakupan ang Wind Extinction Nation at ang dakilang dinastiyang Lu, na ipakikilala ang kanyang pangalan sa buong mundo at magiging mas dakila kaysa kay Moulay. Sa orihinal, napakadelikado ng misyong ito at hindi masyadong mataas ang tsansa ng tagumpay. Gayunpaman, hindi siya malayo sa tagumpay ngayon. Naabutan na niya ang kalyadong hukbo ng Wind Extinction Nation at ng Great Lu Dynasty. Hanggat ikinakaway niya ang kanyang kamay, magagawa niyang patayin ang lahat ng taong ito sa harapan niya. Sa oras na iyon, kumpleto na ang kanyang misyon. Napakapangit ng ekspresyon ni Lin Yu. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating ng kalaban. Napakabilis nito kaya nahirapan siyang mag-ayos ng mga taong mag-cover sa retreat. Ngayon, napapaligiran sila ng kalaban at medyo mahirap para sa kanya na ilabas si Prinsesa Chi mula sa Kobkob. Nilinaw na ng kalaban na gusto nilang hulihin silang lahat sa isang iglap. Para kay Lin Yu, wala siyang kumpiyansa na talunin ang kanyang kalaban at manalo sa labanang ito. Ang kanyang mga naunang pagkabigo ay hindi lamang naging sanhi ng pagkawala ng tiwala sa kanya ng kanyang mga nasasakupan, maging siya mismo ay hindi gaanong kumpiyansa kaysa dati. Wala na siyang tiwala noong una siyang umalis sa kabisera ng imperial. Para naman sa hukbo ng Wind Extinction Nation, hindi sila nagkulang sa moral. Gayunpaman, nakatakas lang sila sa pagkatalo at parehong pagod sa pisikal at mental. Dagdag pa sa katotohanan na sila ay dehado sa mga tuntunin ng mga numero, hindi ito magiging madali upang talunin ang kalaban. Sa makatuwid, ang mood ni Lin Yu ay naging mas mabigat at mas mabigat. Gayunpaman, hindi gaanong nag-alala sina Huang Feng, Princess Chi at iba pa. Kahit na napapalibutan sila, tiwala si Huang Feng na mailalabas niya ng ligtas si Prinsesa Chi. Marahil, ito ay isang magandang pagkakataon. Biglang sinabi ni Huang Feng kay Prinsesa Chi nang makita niyang ang magkabilang panig ay nakabunot ng mga punyal. Anong pagkakataon? Nagdududang tanong ni Prinsesa Chi. Maaari kang mamatay sa labanang ito. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Agad na napasigaw sina Prinsesa Chi at Xiao Huan sa gulat. Bago pa makapagsalita si Prinsesa Chi ng anuman, si Xiao Huan ay nag-aalalang sinabi, hindi ba't sinabi mo na maaari mong garantiya ang kaligtasan ng prinsesa? Walang sinabi si Princess Chi at tumingin lang kay Huang Feng. Oo naman, sinabi ni Huang Feng, dahil nangako ako, natural na gagawin ko ito. Kung gayon bakit mo sinabi na ang prinsesa ay nasa panganib? Tanong ni Xiao Huan, kailan ko sinabing nasa panganib siya? Hindi alam ni Huang Feng kung tatawa ba siya o iiyak habang sinasabi niya, napagkamalan mo ako. Ang ibig kong sabihin ay maaaring pekekan ng prinsesa ang kanyang kamatayan. Pekeng kamatayan, nagtatakang tanong ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan. Pagkatapos, tila may naintindihan si Prinsesa Chi at nagliwanag ang kanyang mga mata. Oo, pekeng kamatayan. Sinabi ni Huang Feng, kung walang mangyayaring hindi inaasahan sa labanang ito, tiyak na matatalo ang magkaalyadong hukbo ng dinastiyang Lu at ang Wind Absolute Nation. May posibilidad pa nga na mapuksa ang buong hukbo. Kung gayon, hindi nakakaiba na mamatay ang prinsesa sa labanang ito. Sa oras na iyon, makakatakas tayo na parang si Wind Salada, kahit ano. Sa orihinal, handa si Huang Feng na dalhin si Princess Chi at ang iba pang hukbo sa Wind Absolute Nation upang makita ang tanawin doon. Gayunpaman, nagpasya si Huang Feng na baguhin ang kanyang isip sa pagkakataong ito. Natural na gustong gamitin ni Huang Feng ang pagkakataong ito para makatakas. Siyempre, hindi magbabago ang intensyon ni Huang Feng na pumunta sa Wind Absolute Nation. Gayunpaman, siya at si Prinsesa Chi ay hindi sumama sa kanilang mga kasalukuyang pagkakakilanlan. Sa halip, babaguhin nila ang kanilang pagkakakilanlan. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng higit na kalayaan at makapagpahinga. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, nagliwanag ang mga mata ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan. Pareho nilang nadama na ito ay isang magandang ideya. Noong una,
inakala nila na ang Wind Absolute Nation ay mahuhulog sa kaguluhan sa loob ng ilang panahon. Sa ganitong paraan, hindi sila magkakaroon ng oras para maghanap ng gulo sa Lu Dynasty. Gayunpaman, ito ay isang hindi tiyak na bagay pagkatapos ng lahat. Bukod dito, kapag ang sitwasyon sa Wind Absolute Country ay naging matatag, makakatagpo pa rin sila ng problema sa Great Lu Dynasty. Noong una ay gusto nilang salakayin ang Great Lu Dynasty, at ang pagtakas ni Prinsesa Chi ay nagbigay sa kanila ng dahilan. Gayunpaman, paano kung si Prinsesa Chi ay namatay sa larangan ng digmaan? Pagkatapos, ang lahat ay magiging iba. Lalo na kung siya ay namatay sa ganitong kapaligiran, ang Wind Absolute Nation ay walang masasabi. Pagkatapos ng lahat, ang hukbo ng Wind Absolute Nation ay nakipagpulong na sa hukbo ng Dinastiyang Lu. Ang misyon ng pagpapadala ng nobya ay responsibilidad din ng hukbo ng Wind Absolute Nation. Kung dito namatay si Prinsesa Chi, ang mga tao ng Wind Absolute Nation ay kailangan ding managot. Sa katunayan, maaaring kailanganin pa nilang pasanin ang mas malaking responsibilidad. Sa ganitong paraan, hindi masisisi ng Wind Absolute Nation ang Lu Dynasty at hindi magkakaroon ng dahilan. Ang pagkamatay ni Prinsesa Chi ay magiging pananagutan ng rebelding hukbo at ng mga bandido ng kabayo. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na ang Wind Absolute Nation ay hindi aatake sa Lu Dynasty. Kaya lang hindi nila magagamit ang pagkakakilanlan ni Princess Chi para gumawa ng isyu dito. Ito ay napakabuti at si Prinsesa Chi ay nasiyahan. Higit pa rito, ang Crown Prince ng Wind Absolute Nation, ang Commander-in-Chief, at ang kanilang Imperial Concubine ay namatay lahat sa kamay ng rebelding hukbo at ng mga bandido ng kabayo. Ililipat ng mga tao ng Wind Absolute Nation ang kanilang mga tingin ng puot sa rebelding hukbo at mga bandido ng kabayo. Ito ay lubos na makakabawas sa pasanin sa Dinastiyang Lu. Dahil wala kang anumang pagtutol, kung gayon ito ay nagpasya. Tumingin si Huang Feng sa larangan ng digmaan na nagsimula ng makipaglaban at sinabi. Hindi nilayon ni General Bahu na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa kanila ng walang kaparerikan. Matagal silang hindi nagharap sa isa't isa bago naglunsad ng pag-atake. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay lumaban na ng ilang round. Walang gaanong masasabi sa pagitan nila. Ayaw ni General Bahu na kumuha ng mga bihag. Si Lin Yu at ang mga tao ng Wind Absolute Nation ay hindi rin naisip ang sumuko dahil alam nila na kahit gawin nila, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Napakatindi ng labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Mas matindi pa ito kaysa kanina. Ito ay dahil alam ng mga tao ng Wind Absolute Nation at ng Lu Dynasty na sila ay nasa isang desperado na sitwasyon. Kung sila ay bahagyang pabaya, sila ay ganap na malipol. Lubusang dahadaw na sila. Ito na ang huling pagkakataon nilang lumaban ng buong lakas. Hindi nila ipinaglalaban ang kanilang bansa ngayon. Sa pagkakataong ito, ipinaglalaban nila ang kanilang sarili. Muling umalangaw ang mga tunog ng away at hiyawan. Kung sina Prinsesa Chi at Xiao Huan ang kalalabas lang ng Imperial Palace, na makakita ng ganitong madugong eksena, malamang na hindi sila makapagsalita. Gayunpaman, sa panahong ito, hindi nila alam kung ilang beses na silang nakakita ng ganoong eksena. Nakasanayan na nila ito. Bilang karagdagan, kasama si Huang Feng sa kanilang tabi, hindi sila natakot. Sumakay ka sa karwahe at magpalit ka ng mga damit na ito. Kinuha ni Huang Feng ang 2 set ng damit na eunuch mula sa mga patay na eunuch at ibinigay ito kina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Kabanata 2546. Bagamat amoy dugo pa rin ang uniforme ng 2 eunuch, alam ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan na hindi ito ang oras para maging mapagpanggap. Mabilis na sumakay ang 2 sa karwahe at nagpalit ng orihinal nilang damit sa mga uniforme ng eunuch na ibinigay sa kanila ni Huang Feng. Habang ang labanan sa labas ay masigla, si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Sa ganitong magulong larangan ng digmaan, ang mga arrow ay maaaring ishoot sa kanila anumang oras. Wala siyang pakialam, ngunit walang ganoong kalakas na kakayahan sa depensa sina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Higit pa rito, ang karwahe ay gawa lamang sa kahoy, kaya ang mga palaso ay madaling tumagos dito. Sa makatuwid, kinailangan ni Huang Feng na maingat na bantayan ang karwahe upang maiwasan ang anumang mga arrow na tumama dito. Gayunpaman, nang sila Prinsesa Chi at Xiao Huan ay nagpapalit ng kanilang mga damit sa karwahe,
isang grupo ng mga mangangabayo ang dumating sa kanilang direksyon. Bagamat nagpadala na si Lin Yu ng mga tao upang harangin sila, ang lakas ng mga kabalyerya ay hindi karaniwan. Ang mga taong ipinadala ni Lin Yu ay hindi kayang pigilan ang kabilang partido. Bahagyang laming-galinga si Huang Feng sa paligid dahil ang target ng mga cavalrymen ay eksakto kung nasaan siya. Upang maging mas tumpak, ang target ng kabilang partido ay ang karwahe. Obvious naman na nandito sila para kay Princess Chi. Hindi ito kakaiba. Sa buong larangan ng digmaan, tanging sina Prinsesa Chi at Xiao Huan pa rin ang nasa karwahe. Ang iba ay naglalakad o nakasakay sa kabayo. Kaya naman, kitang-kita ang target ng karwahe. Higit pa rito, ang mga taong nasa karwahe pa rin sa proseso ng pagtakas ay halatang. Walang mga ordinaryong pagkakakilanlan. Ito rin ang dahilan kung bakit hiniling ni Huang Feng kina Prinsesa Chi at Xiao Huan na magpalit ng kanilang damit at umalis sa karwahe. At ngayon, halatang gustong patayin ng kalaban ang may-ari ng karwahe. Kung narito man sila para kay Prinsesa Chi o sa may-ari lamang ng karwahe, hindi na ito mahalaga. Ang mahalaga ay naging target sila ng kabalyeryang ito. Sa hindi kalayuan, umupo si General Bossy sa kanyang kabayo at pinangangasiwaan ang gitna ng hukbo. Nagpakita siya ng isang nasisiyahang ngiti habang nakatingin sa larangan ng digmaan na nagiging mas kapaki-pakinabang. Pagkatapos, inilipat niya ang kanyang tingin sa direksyon ng karwahe. Prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu, ikaw na ngayon. Bulong ni General Bossy sa sarili. Noong nakaraan, sina Luisa at Mole ay namatay na sa larangan ng digmaan. Sa tatlong target na gustong patayin ni General Bossy, dalawa na ang namatay. Ngayon, si Princess Chi na lang ang natitira. Dahil na-encounter niya ito, natural na hindi niya ito pakakawalan. Madaling makilala ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu. Pagkatapos ng lahat, siya ay mula sa Imperial Palace at may marangal na pagkakakilanlan. Sa makatuwid, imposible para sa kanya na maglakad o sumakay ng kabayo. Sa makatuwid, ang tanging karwahe sa larangan ng digmaan ay malinaw na ang kanyang karwahe. Hindi nag-alala si General Bossy tungkol sa pagpatay sa prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu. Masasabi pang ang puno siya ng kumpiyansa. Dati, kahit ang makapangyarihang sina Luisa at Mole ay namatay sa larangan ng digmaan. Ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu ay isang babae lamang. Kahit na may mga bantay siya sa tabi niya, ang kanyang kakayahan na mabuhay sa larangan ng digmaan ay tiyak na hindi magiging kasing husay ng naunang dalawa. Ngayong namatay na ang naunang dalawa, walang dahilan para maligtas ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu. Bukod dito, natapos na nila ang pagkubkob sa Wind Extinction Country at hukbo ng Great Lu Dynasty. Nagkaroon sila ng kalamangan sa mga tuntunin ng mga numero at lakas ng labanan. Halos tiyak na makukuha nila ang huling tagumpay sa labanang ito. Ang dahilan kung bakit siya nagpadala ng mga tao upang patayin ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu ay dahil sa takot siya sa mga aksidente. Kung itataya ng mga sundalo ng Great Lu Dynasty ang kanilang buhay para makawala sa pagkakakulong kasama ang prinsesa, hindi yun magiging mabuti. Ayaw niyang makakita ng aksidente. Sa sandaling ito, may kabuuang 60 hanggang 70 kabalyerya na ipinadala ni General Bossy upang patayin si Prinsesa Chi. Ang mga taong ito ay ang mga elite cavalrymen ng Chenyuan Country. Kahit sa napakaraming sundalo, sila ang mga elite. Ang pagpapadala sa mga taong ito upang patayin ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu ay nagbibigay na ng mukha sa prinsesa. Hindi magkakaroon ng anumang aksidente. Kung ito ay anumang oras, ang eksena ay talagang tulad ng hula ni General Bossy. Ang prinsesa ng dakilang dinastiyang Lu ay matagumpay na mapapatay. Gayunpaman, iba ang lahat ng ang prinsesa na ito ay si Huang Feng bilang kanyang bantay. Nang makita ni Huang Feng ang mga kabalyerong iyon na umaakyat at ang mga nakapaligid na sundalo ay walang kakayahan na harangin sila, alam niyang oras na para kumilos siya. Gayunpaman, upang matiyak ang kaligtasan ni Prinsesa Chi, hindi nagkusa si Huang Feng na umatake. Sa halip, naghintay siya sa tabi ng karwahe para dumating ang mga mangangabayo. Tapos na ang lahat. Nakita din ni Lin Yu ang sitwasyon mula sa malayo. Nabigo ang mga taong pinadala niya na harangin ang mga mangangabayo. Gusto man niyang magpadala ng mas maraming tao para harangin ang mga kabalyero, huli na ang lahat. Sa sandaling ito, isa lamang ang bantay sa tabi ni Prinsesa Chi, si Huang Feng.
Bagamat alam ni Lin Yu na napakalakas ni Huang Feng, may limitasyon kung gaano kabisa ang katapangan ng isang individual sa ganoong sitwasyon. Gaano man kalakas si Huang Feng, isa lang siyang tao. Imposibleng protektahan niya si Prinsesa Qi noong kinubkob siya ng napakaraming tao. Sa madaling salita, napahamak si Prinsesa Qi. Kung mamamatay si Prinsesa Qi, matatapos din si Lin Yu. Dati, ilang beses na siyang natalo at mayroon pa siyang kaluwagan para ibalik ang sitwasyon. Gayunpaman, kung si Prinsesa Qi ay mamamatay sa larangan ng digmaan, kung gayon ay wala siyang pahinga upang ibalik ang sitwasyon. Ang naghihintay sa kanya ay tiyak na ang matinding galit ng emperador. Kahit ang kanyang ama ay hindi maglakas loob na protektahan siya. Naisip ni Lin Yu kung paano naging napakahirap ng kanyang paglalakbay mula sa simula hanggang sa wakas. Masasabi pa ngang wala na siyang silbi. Patuloy siyang natatalo at tumakas. Ngayon, mas malala pa. Mamamatay si Prinsesa Qi sa larangan ng digmaan. Sa ganoong resulta, hindi makakapag-ulat si Lin Yu sa kanyang mga superior. Si Lin Yu, na noon pa man ay mapagmataas at mayabang, ay nakadama ng kawalan ng pag-asa mula sa kaibuturan ng kanyang puso sa sandaling ito. Kung hindi siya dumating, magkakaroon siya ng napakagandang kinabukasan. Gayunpaman, ang tila simpleng misyon na ito ay sumire sa kanyang kinabukasan. Nagsisisi na siya sa pagkukusa na tanggapin ang misyong ito. Naisip niya na magiging madaling misyon ang dagdagan ng kanyang mga merito. Hindi niya inaasahan na isa itong misyon na makakasira sa kanyang kinabukasan. Habang si Lin Yu ay nawalan ng pag-asa, ang mga kabalyerong ipinadala ng dominanteng general ay pinalibutan na ang karwahe. Si Lin Yu, na nasa gilid, ay hindi na makita ang sitwasyon sa kabilang panig ng karwahe. Gayunpaman, kahit na hindi niya makita ang sitwasyon sa kabilang panig, naisip niya kung ano ang nangyayari doon. Mamamatay sina Prinsesa Qi at Huang Feng sa ilalim ng magkagulong mga talam sa ilalim ng pagkubkob ng maraming kabalyero. Kung mas malala pa, baka mamatay silang walang kumpletong bangkay. Pagkatapos ng lahat, ang mga mangangabayo ay walang pakialam sa biyaya sa sandaling ito. Saglit na nasaroon ng loob si Lin Yu. Gayunpaman, ang sitwasyon sa pagkubkob ng mga cavalrymen ay hindi ang naisip ni Lin Yu. Si Huang Feng, na inaakala niyang mamamatay sa gulo ng mga talam, ay gumagalaw ng madali sa mga kabalyerya. Sa kabilang banda, hindi siya kayang saktan ng mga mangangabayo. Kabanata 2547. Totoo na ang mga kabalyeryong ito ay mga elite, ngunit ang malawave na mga hakbang ni Huang Feng ay hindi rin dapat ipagwalang bahala. Sa tuwing lalapit ang isang kabalyero sa karwahe, siya ay lilipad at magpapadala ng isang kabalyero na lumilipad na may isang suntok. Maaaring nawala ng buhay ang isang cavalryman sa himpapawid. Gaano man ka-elite ang mga cavalrymen na ito, ordinaryong tao pa rin sila. Hindi nila kayang tiisin ang kapangyarihan ni Huang Feng. Sa ngayon, maaari niyang patayin ang isang first-rate na eksperto sa isang suntok, pabayaan ang mga ordinaryong taong ito. Gayunpaman, hindi sila masyadong mabilis na pinatay ni Huang Feng. Ito ay dahil kailangan pa niya ang kanilang tulong. Kailangan pa rin ni Prinsesa Qi ang mga taong ito upang takpan ang kanyang pagtakas. Hindi nagtagal, habang nakikipaglaban si Huang Feng sa mga mangangabayo na ito, nagpalit na ng damit sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Pareho silang nakasuot ng damit na beteng. Isa pa, pareho silang may pahid ng dugo sa mukha. Kahit medyo nakakadiri ay nagawa nitong itago ang kanilang tunay na anyo. Nang makita ni Huang Feng na pareho silang nakasuot ng maayos, hinawakan niya ang bawat isa sa kanila gamit ang isang kamay at pinaikot ang panloob na enerhiya sa kanyang katawan ng husto. Hindi na siya mas pamilyar dito dahil ganap niyang naisagawa ang mga wave-like subtle steps. Ang mga cavalrymen na nakapalibot kay Huang Feng at Princess Qi ay nakakita lamang ng malabo sa harap ng kanilang mga mata. Pagkatapos, ang grupo ni Huang Feng ay nawala ng walang bakas. Nang tumingin sila sa paligid sa pagtatangkang hanapin ang kanilang target, napagtanto nilang matagal nang nawala ang kanilang target. Sa totoo lang, napakabilis ng mga galaw ni Huang Feng. Si Princess Qi at Xiao Huan ay nagtatago sa karwahe at hindi nagpakita ng kanilang sarili. Pagkatapos magpalit ng damit, tinawagan lang nila si Huang Feng. Sa makatuwid, ang mga kabalyero sa labas ay hindi nakita ang hitsura ng grupo ni Huang Feng. Gayunpaman, ang utos na kanilang natanggap ay patayin ang mga tao sa karwahe.
Bagamat umalis na ang grupo ni Huang Feng, nandito pa rin ang karwahe. Hindi sila sigurado kung may mga tao pa sa karwahe, kaya't ipinagpatuloy nila ang pag-atake sa karwahe. Sa pagkakataong ito, nang walang sagabal ni Huang Feng, matagumpay na nakipaglaban ang mga kabalyerya patungo sa gilid ng karwahe. Pagkatapos, sa sunod-sunod na mga laslas, ang karwahe na puno na ng mga galos ay agad na napunit. Sa oras na ito, 2 figure ang biglang nahulog mula sa karwahe. Hindi na pagmasdan ng mabuti ng mga kabalyero ang 2 figure. Pagkatapos ng isa pang bug zone ng laslas, hindi napatay ang 2 figure. Maging ang kanilang mga bangkay ay hindi mapangalagaan. Maging ang kanilang mga katawan o ang kanilang mga mukha, lahat ay malabo. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak. Ang isa sa 2 bangkay ay nakasuot ng napakagandang damit na kitang-kitang iba sa ibang mga katulong ng palasyo. Higit pa rito, ang bangkay na ito ay may korona ng phoenix sa kanyang ulo, na nagpapamukha sa kanya na marangal at napakarilag. Siyempre, wala sa mga ito ngayon dahil naging bangkay na siya. Ang isa sa mga kapitan na namamahala sa pamumuno sa koponan ay sumakay pasulong upang suriin. Gayunpaman, ang 2 bangkay ay labis na nabasag na mahirap makita ng malinaw ang kanilang mga mukha. Natural na hindi niya masisi ang kanyang mga nasasakupan sa pagiging padalos-dalos. Gayunpaman, pagkatapos makumpirma na ang kabilang partido ay patay na at makita ang kanilang kasuotan, ang general ng kabalyero ay nagbigay ng utos na bumalik. Bagamat marami pa rin siyang katanungan sa kanyang puso, tulad ng kung sino ang taong hamarang sa kanila noon. 2 tao daw ang inilayo niya, pero dahil sa sobrang bilis ay hindi niya na nasal ayan. Nakita na lang niya na parang naka-UNAC uniform ang 2 tao. Higit pa rito, hindi rin siya sigurado kung ang kabilang partido ay talagang inalis ang mga tao dahil ang bilis ni Huang Feng ay masyadong mabilis. Sa sobrang bilis niya ay isang malabong anino lang ang nakikita niya. Isa pa, kung napakalakas ng kabilang partido, bakit sila tumakas? Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi mahalaga ngayon. Pinatay nila ang mga tao sa karwahe. Natapos ang kanilang misyon. Tungkol naman sa nakatakas, hindi naman gaanong mahalaga kung sino iyon. Ang mga cavalrymen na malapit kay Huang Feng ay hindi makita kung si Huang Feng ba ay talagang inalis ang mga tao. Naturally, si Lin Yu, na nasa malayo, ay hindi rin makakita ng malinaw. Sa oras na iyon, pinalibutan ng mga kabalyero ang karwahe, kaya hindi niya makita ang sitwasyon sa loob. Gayunpaman, nang makita niyang naglalaban sandali ang mga kabalyero bago umatras sa maayos na paraan at sumama sa labanan sa ibang lugar, napagtanto niya na hindi maganda ang sitwasyon. Halatang umatras ang kabilang partido matapos ang kanilang misyon at hindi dahil sa sila ay itinaboy. May sense naman kapag naiisip niya iyon. Gaano man kalakas si Huang Feng, isa lang siyang tao. Paano siya magiging kalaban ng mga mangangabayo? Inaasahan ni Lin Yu ang isang pangyayari, ngunit ngayon ay tila labis niyang iniisip ito. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ni Lin Yu. Ipinadala niya ang kanyang mga personal na gwardya upang tingnan ang karwahe upang makita kung si Prinsesa Qi ay talagang nakatagpo ng kasawian. Gayunpaman, ang kanyang mga personal na gwardya ay hindi nagdala ng anumang magandang balita sa kanya. Wala na si Prinsesa Qi sa karwahe, at may bangkay sa tabi ng karwahe. Ang figure ay halos kapareho ng kay Prinsesa Qi, at ang bangkay ay nakasuot ng mga damit at accessories ni Prinsesa Qi. Gayunpaman, ang kanyang damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay malabo. Ang kanyang orihinal na anyo ay hindi malinaw na nakikita, ngunit walang duda na iyon ay si Prinsesa Qi. Ganon din ang iniisip ni Lin Yu nang marinig niya ang ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Si Prinsesa Qi at ang iba pa ay walang pagkakataong makaligtas mula sa pagkubkob ng napakaraming kabalyero. Normal lang sa kanila na mahak hanggang mamatay. Kung tutuusin, sila ay nasa isang kinubkob na estado noong panahong iyon. Sa napakaraming pag-atake na dumarating sa kanilang mga katawan, normal lang na mangyari ang ganoong resulta. Paano ang bantay ng prinsesa? Nakita mo ba siya? Mukhang may naisip si Lin Yu at nagtanong. Hindi. Umiling ang personal na gwardya at sinabing, hindi ko nakita ang figure ng gwardya malapit sa karwahe, ninakita ko ang kanyang bangkay. Marahil, nakalabas na siya sa pagkubkob pagkatapos mamatay si Prinsesa Qi. Tumango si Lin Yu. Malamang na totoo ang hula ng kanyang personal guard.
Nang makitang patay na si Prinsesa Chi, normal lang para sa gwardya na iyon na lumabas sa paligid. Gayunpaman, ang responsibilidad ng gwardya na iyon ay protektahan si Prinsesa Chi sa unang lugar. Ngayong patay na si Prinsesa Chi, sa pagbalik niya, ang parusang matatanggap niya ay hindi magiging mas magaan kaysa kay Lin Yu. Malamang napipiliin ng gwardya na iyon na tumakas at mamuhay ng palihim sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pero paano naman ako? Inisip ni Lin Yu ang kanyang sarili sa paraang nakakahiya sa sarili. Maaaring makatakas ang gwardya, ngunit hindi ko magawa. Ito ay dahil ang Lin family ay isa sa mga dakilang pamilya sa imperial capital. Kung ako ay tatakas, tiyak na sisisihin ng emperador ang aking pamilya. At saka, kahit na ako ay tumakas, saan ako makakatakas? Sanay na ako sa dati kong buhay, at hindi ako makaka-adjust sa buhay ng isang karaniwang tao ng biglaan. Marahil ay mailigtas ako ni ama kung magsusumamo siya para sa akin, naisip ni Lin Yu sa kanyang sarili. Hindi na niya inisip si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay isa lamang hindi mahalagang gwardya. Mas inaalala niya ang sarili niyang kaligtasan. Kabanata 2548. Si Huang Feng, Princess Chi, at Xiao Huan ay natural na hindi namatay. Sa halip, nagtago sila sa gilid ng larangan ng digmaan at pinanood ang magulong labanan. Ang kasalukuyang lakas ni Huang Feng ay napakalakas na. Sa ilalim ng kondisyon ng ganap na pagpapalipat-lipat ng panloob na lakas sa kanyang katawan, ang malawave na subtle step sa ilalim ng kanyang mga paa ay parang isang ilusyon. Hindi man lang nagsalita ang mga tao sa paligid na salakayin sila. Napakahirap para sa kanila na makilala ang kanilang mga figure. Sa makatuwid, madaling inalis ni Huang Feng sina Prinsesa Chi at Xiao Huan sa eksena. Ang tatlo sa kanila ay hindi nagtamo ng anumang pinsala. Saan tayo susunod? Tumingin si Prinsesa Chi kay Huang Feng at nagtanong. Pagkatapos magpasyang umalis kasama si Huang Feng, alam ni Prinsesa Chi na wala na siyang paraan. Ang tanging taong maaasahan niya sa hinaharap ay si Huang Feng. Sa magulong panahon na ito kung saan hindi sila makabalik sa palasyo, imposibleng mabuhay ang dalawang mahihinang babae tulad ni Xiao Huan. Sa makatuwid, kailangan niyang umasa kay Huang Feng. Punta muna tayo sa Wind Extinction Country, sabi ni Huang Feng. Ito ang lugar na noon pa niya gustong puntahan. Gayunpaman, gusto niyang i-escort si Princess Chi doon dati. Ngayon, bagamat pupunta rin si Prinsesa Chi, hindi siya magiging prinsesa. Pumunta sa Wind Extinction Country. Bahagyang natigilan si Prinsesa Chi. Nakatakas lang siya sa nakaraang kasal ng may matinding kahirapan. Pupunta ba siya ulit doon? Oo, tumango si Huang Feng. Siyempre, hindi ka pupunta doon bilang isang prinsesa. Magbihis ka ng kaunti. Naniniwala ako na dapat walang sinuman sa Wind Extinction Country ang makakakilala sa iyo. Tumango si Princess Chi. Hindi pa banggitin sa Wind Absolute Country, kahit sa Great Lu Dynasty, hanggat hindi siya nagkukusa na ihayag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi siya makikilala ng mga mamamayang iyon. At sa isang lugar tulad ng Wind Absolute Country, natural na mas kaunti ang bilang ng mga taong nakakilala sa kanya, hanggang sa puntong wala na sila. Bagamat sinusundan ni Prinsesa Chi ang prosesyon ng kasal at maraming sundalo mula sa Wind Extinction Country sa prosesyon, napaka-espesyal ng pagkakakilanlan ni Prinsesa Chi. Ang mga ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makita siya. Dahil sa kanyang masamang kalooban, bihira siyang magpakita sa harap ng mga sundalo. Masasabing maliban sa mga personal guards ni Louisa, walang sinuman sa bridal procession ang nakakilala kay Prinsesa Chi. Para naman sa mga personal na gwardya ni Louisa, lahat sila ay napatay o nasugatan sa mga nakaraang labanan. Hindi pa banggitin ang mga personal na gwardya ni Louisa, naniwala si Prinsesa Chi na wala nang matitirang sundalo sa panig ng Wind Extinction Nation matapos tingnan ang magulong larangan ng digmaan sa harap nila. Sa makatuwid, kahit nasundan niya si Huang Feng sa Wind Extinction Country, napakaliit ng panganib na malantad siya. Bukod dito, magsusuot sila ng disguise. Higit pa rito, nasa tabi niya si Huang Feng. Hanggat nariyan si Huang Feng, magiging ligtas si Prinsesa Chi. Kahit na hindi sinasadyang nalantad ang mga ito, naniniwala siya na may lalabas siya ni Huang Feng ng maayos. Sa katunayan, nais lamang ni Huang Feng na tingnan ang Wind Extinction Country sa simula.
Gayunpaman, pagkatapos patayin sina Luisa at Molay, talagang gustong tingnan ni Huang Feng ang Wind Extinction Country at humanap ng pagkakataon na gumawa ng isang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang pagkamatay ni Luisa at Molay ay tiyak na magiging sanhi ng pagkagulo ng Wind Extinction Country. Bilang karagdagan, karamihan sa mga sundalong inilabas ni Molay at Luisa ay namatay sa larangan ng digmaan. Isa rin itong dagok sa Wind Extinction Country. Mahirap igarantya na ang mga nakapaligid na bansa at ang mga tao ng Great Lu Dynasty ay magiging walang malasakit. Para sa dakilang dinastiyang Lu, tiyak na babalik si Huang Feng. Gayunpaman, hindi ngayon, ngunit mamaya. Sa huli, kailangan pa ring ibalik si Prinsesa Qi sa dakilang dinastiyang Lu. Kung hindi, pagkatapos niyang umalis, napakahirap para sa kanya at kay Xiao Huan na mabuhay sa mundong ito. Napakatindi ng labanan sa harap nila. Bagamat ang magkaalyadong puwersa ng Wind Extinction Country at ang dakilang dinastiyang Lu ay palaging nasa kawalan, naunawaan nilang lahat na nasa desperado na silang sitwasyon. Kung matatalo pa sila, malaki ang posibilidad na dito sila mamatay. Sa makatuwid, ang mga taong ito ay sumabog na may kahangahangang lakas ng labanan. Bagaman malakas si General Bahu at ang iba pa, talagang hindi isang madaling bagay na talunin sila sa maikling panahon. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyong ito matapos dalhin ni Wang Cheng ang mga sundalo ng rebelding hukbo. Ito ang huling dayami na nanag sa mga kalyadong puwersa ng Wind Extinction Country at ng Great Lu Dynasty. Kahit na nagsagawa sila ng matinding pagtutol, walang paraan upang baguhin ang huling resulta. Tinitingnan ng mga sundalo ng Wind Extinction Country at ang Great Lu Dynasty na tumatakas sa lahat ng direksyon. Sinabi ni Huang Feng kay Prinsesa Qi at Xiao Huan na nasa tabi niya, "Fair na, tapos na ang lahat." Tumanggo sina Princess Qi at Xiao Huan. Nakikita nila na ang mga kalyadong puwersa ng Wind Extinction Country at ang Great Lu Dynasty ay natalo. Bukod dito, ito ay isang kumpletong pagkatalo. Matapos ang pagkatalo na ito, wala nang kakayahan ng magkaalyadong puwersa ng Wind Extinction Country at ng Great Lu Dynasty na labanan ang mga pag-atake ng mga nakamount na bandido at rebelding hukbo. Ang tanging magagawa na lang ngayon ng mga kalyadong puwersa ay ang tumakas. Bukod dito, ito ay isang uri ng magulong pagtakas. Bukod dito, nagbago rin ang direksyon ng mga sundalo ng Wind Extinction Country at ng Great Lu Dynasty. Ang mga sundalo ng magkabilang panig ay tumatakas patungo sa direksyon ng kanilang sariling mga bansa. Sa ganitong paraan, ang pansamantala at marupok na puwersang kalyadong ito ay opisyal na nabuwag. Higit na imposibleng labanan ang mga nakamount na bandido at rebelding hukbo. Pinangunahan ni Huang Feng sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Sumakay silang tatlo sa kanilang mga kabayo at malayang nagtungo sa Wind Extinction Country. Ang lugar na ito ay hindi masyadong malayo sa Wind Extinction Country. Ang tatlo sa kanila ay walang anumang partikular na kagyat, kaya hindi sila masyadong nababalisa. Maraming pagkain si Huang Feng sa kanyang storage ring. Bukod dito, hindi nagkukulang ng pera si Huang Feng. Dahil dito, naging maganda ang buhay nilang tatlo. Sa daan patungo sa Wind Extinction Country, silang tatlo ay nakasagupan ng maraming gumagala na mga sundalo pati na rin ang ilang humahabol na mga sundalo. Ang mga gumagala na sundalong ito ay karaniwang mga sundalo ng Wind Extinction Country. Pagkatapos nilang matalo, tumakas sila sa lahat ng direksyon. May mga tao sa lahat ng dako. Karamihan sa kanila ay patungo sa direksyon ng Wind Extinction Country. Hindi kakaiba para sa kanila na makaharap ang grupo ni Huang Feng. Nang makita ng mga sundalong ito ang grupo ni Huang Feng, ang ilan sa kanila ay nagkunwaring hindi sila nakikita dahil mas mahalaga ang pagtakas. Ang ilan sa kanila ay nagkikimkam ng masasamang intensyon at gustong pagnakawan ng grupo ni Huang Feng. Para naman sa mga gustong manakawan, natural na wala silang magandang ending. Bawat isa sa kanila ay naging mga bangkay sa malawak na lugar na ito. Kung tungkol sa mga humahabol sa mga sundalo, sila ay mas mabagsik kaysa sa mga desyerto na ito. Sila ay orihinal na nakamount na mga tulisan. Ngayong nakita na nila ang grupo ni Huang Feng, natural na hindi sila magiging magalang. Gayunpaman, natural na hindi sila magtatagumpay. Sa huli, pareho sila ng mga desyerto na iyon at namatay sa ilalim ng mga kamay ni Huang Feng. Pagkatapos ng ilang nakaraang karanasan,
natural na hindi na matatanggap ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan ang ganoong eksena gaya ng dati. Siyempre, tiyak na makakaramdam sila ng ilang discomfort sa kanilang mga puso. Kabanata 2549. Ito ang teritoryo ng Wind Absolute Country. Pagkaraan ng 3 araw, lumitaw ang isang lungsod sa harap ni Huang Feng, Prinsesa Chi at Xiao Huan. Ang estilo ng lungsod na ito ay malinaw na naiiba sa estilo ng Great Lu Dynasty. Ito ay mas magaspang at masasabing simple at magaspang. Ang mga pader ng lungsod ay hindi rin masyadong mataas. Dapat lang. Kanina ko lang narinig pero hindi pa nakakapunta dito. Sabi ni Princess Chi, ang mga tao sa Wind Absolute Country ay pawang mga nomad. Sa makatuwid, madalas silang lumipat. Bilang karagdagan, ang teritoryo sa labas ng pass ay malawak. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi sila matalo ng hukbo ng Great Lu Dynasty sa labas ng pass. Maraming beses, hindi man lang nila mahanap ang bakas ng kabilang partido. Siyempre, nitong mga nakaraang taon, hindi na sila nang ahas na gumawa ng inisyatiba upang salakayin ang hukbo ng Wind Absolute Country. Naglakas loob lamang silang ipagtanggol ang lungsod. Maraming beses, hindi man lang nila may pagtanggol ng maayos ang lungsod. Ang mga tao sa Wind Absolute Country ay karaniwang nakatira sa mga tolda. Naging mas madali para sa kanila ang paglipat. Ang lungsod sa harap nila ay dapat ang tanging lungsod ng Wind Absolute Country. Hindi maliit ang lugar. Ang mga taong nanirahan dito ay ang mga upper echelons ng Wind Absolute Country, kabilang ang Emperor ng Wind Absolute Country. Mahigit 10 taon na ang nakalilipas, ang emperador ng Wind Absolute Country ay maninirahan din sa lungsod na ito. Gayunpaman, ito ay paminsan-minsan lamang. Kapag sumiklab ang digmaan, aalis sila sa lungsod na ito upang maiwasang mapaligiran ng hukbo ng dakilang dinastiyang Lu. Sa nakalipas na 10 taon, patuloy na tumaas ang lakas ng hukbo ng Wind Absolute Country. Unti-unti nilang sinupil ang hukbo ng dakilang dinastiyang Lu. Madalas nilang magawang mawala ang sandata ng hukbo ng dakilang dinastiyang Lu sa larangan ng digmaan. Ang hukbo ng dakilang dinastiyang Lu ay nakapagtanggol lamang at walang lakas na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Sa makatuwid, ang emperor at mga ministro ng Wind Absolute Country ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa hukbo ng Great Lu Dynasty. Mapayapa silang makapananatili rito at ang lungsod na ito ay naging mas maunlad. Pagkatapos ng higit sa 10 taon ng pag-unlad, ang sukat ng lungsod na ito ay hindi mas mababa sa ilan sa mga malalaking lungsod ng Great Lu Dynasty. Gayunpaman, mayroon pa ring agwat sa pagitan nito at ng imperial na kabisera ng dakilang dinastiyang Lu. Siyempre, narinig ni Prinsesa Chi ang lahat ng ito noong nasa palasyo pa siya. Hindi pa siya nakakalabas ng palasyo. Sa makatuwid, hindi niya alam ang katotohanan ng bagay na iyon. Ngayon, para siyang Huang Feng, na pumunta rito sa unang pagkakataon. Mukhang napakaraming tao dito. Kung gusto nating pumasok, maghintay na lang tayo, sabi ni Huang Feng habang nakatingin sa lungsod na nasa harapan niya. Sa sandaling ito, medyo marami ang mga sundalo na nagbabantay sa pasukan ng lungsod na ito. Matindi nilang hinahanap ang mga taong pumasok sa lungsod. Maliwanag, ang balita ng pagkatalo sa front line ay dapat na ipinadala pabalik sa mga bibig ng mga taunang sundalo. Ito ay natural na naging sanhi ng pagkabalisa ng may-ari ng lungsod na ito, na nagresulta sa pagiging solemn ng kapaligiran dito. Normal lang na medyo mahigpit ang paghahanap. Si Huang Feng at ang dalawa pa ay kasalukuyang nakadamit bilang mga ordinaryong mamamayan ng Great Lu Empire. Upang maiwasan ang gulo, nakasuot pa rin ng panlalaki sina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Bilang karagdagan, ang pagkatalo ng hukbo ng Wind Extinction Country ay dahil din sa hukbong rebelde at mga bandido ng kabayo. Wala itong kinalaman sa hukbo ng Great Lu Empire. Gayunpaman, upang maiwasan ang gulo, nagpasya si Huang Feng na maghintay ng kaunti. Dadalhin niya sina Prinsesa Chi at Xiao Huan sa lungsod pagkaraan ng dilim. Kapag nakapasok na sila sa lungsod, magiging mas madali ang lahat. Ito ay dahil nakita ni Huang Feng na sa panahong ito, napakaraming mga ngalakal mula sa Great Lu Empire ang pumapasok sa lungsod na ito. Bagamat ang lakas ng militar ng Great Lu Empire ay humihina sa paglipas ng mga taon, ang pag-unlad ng komersyo ay hindi isang bagay na maihahambing sa baog na Wind Extinction Country.
Bilang karagdagan, ang Great Lu Empire ay may malawak na teritoryo at masaganang mapagkukunan. Maraming bagay ang kulang sa Wind Extinction Country. Sa makatuwid, ang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa ay palaging umiiral. Maging sa nakalipas na 10 taon, nang nagpatuloy ang digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi kailanman tumigil ang naturang kalakalan. Gayunpaman, ang mga mangangalakal mula sa Great Lu Empire na nakapunta rito noong nakaraan ay pawang mga smuggler. Ngayon, sa paglagda ng kasunduan sa armistice sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga mangangalakal na ito ay maaaring hayagang pumunta rito. Bukod dito, dadami ang mga mangangalakal na darating dito. Sa makatuwid, medyo marami ang mga tao mula sa Great Lu Empire sa lungsod na ito. Kung si Huang Feng at ang dalawa pa ay lumitaw sa lungsod, hindi sila makakaakit ng labis na atensyon. Ang dahilan kung bakit ayaw pumasok ni Huang Feng sa lungsod sa araw ay dahil ayaw niyang magdulot ng gulo. Kung tutuusin, hahanapin ng mga sundalo sa tarangkahan ng lungsod ang lahat ng papasok sa lungsod, kabilang ang mga babae. Ayaw ni Huang Feng na hanapin sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Malamang, hindi papayag ang dalawa. Kaya naman, sina Princess Qi at Xiao Huan ay lubos na sumusuporta sa desisyon ni Huang Feng na pumasok sa lungsod sa gabi. Matapos magdilim ang kalangitan, pinangunahan ni Huang Feng sina Prinsesa Qi at Xiao Huan sa ibabaw ng pader ng lungsod at pumasok sa lungsod ng madali. Bagamat palaging may mga sundalong nagpapatrolya sa pader ng lungsod at ang pader ng lungsod ay 7 hanggang 8 metro ang taas, hindi ito problema para kay Huang Feng. Muli na namang nasaksihan ni na Prinsesa Qi at Xiao Huan ang husay ni Huang Feng. Hindi niya kailangan ng anumang tulong mula sa labas upang makapasok sa pader ng lungsod na 7 hanggang 8 metro ang taas. Malamang, hindi mapipigilan ng pader ng lungsod ng Imperial Capital ng Great Lu Empire si Huang Feng. Sa ganitong uri ng kakayahan, paano mapipigilan ng mundong ito si Huang Feng? Paano ka napakalakas? Hindi maiwasang magtanong ni Xiao Huan habang naglalakad silang tatlo sa mga lansangan ng lungsod. Madilim na, ngunit may mga taong naglalakad pa rin sa mga lansangan ng lungsod. Obviously, walang curfew dito. Ang ilan sa mga restoran ay abala sa ingay at kaguluhan. Natutunan ko, sagot ni Huang Feng. Hindi siya ipinanganak na ganito kalakas. Natutunan niya ito ng hakbang-hakbang. Siyempre, higit sa lahat, nasa kanya ang storage box. Kung hindi, kahit na gusto niyang matutunan ito, wala siyang lugar upang matutunan ito. Kung gayon maaari ko bang matutunan ito? Nagningning ang mga mata ni Xiao Huan habang nakatingin kay Huang Feng at nagtanong, kung kasing kapangyarihan mo ako, mapoprotektahan ko si Prinsesa Qi. Xiao Huan. Mabilis na pinigilan ni Prinsesa Qi si Xiao Huan. Malinaw na hindi madaling ipapasa ni Huang Feng ang napakalakas na kakayahan. Alam din niya na may ilang mga kasanayan ng ilan sa mga pamilya sa Imperial Capital. Gayunpaman, ipinasa lamang nila ito sa mga lalaki at hindi sa mga babae. Mas naging imposible para sa kanila na ipasa ito sa mga tagalabas. Bagamat matagal na nilang kilala si Huang Feng, hindi sila miyembro ng pamilya. Isa pa, sila ay mga babae. Paano ito maipapasa ni Huang Feng sa kanila? Gusto mo bang matutunan ito? Oo naman, kaya kitang turuan. Maaaring tumanggi si Huang Feng, ngunit sa halip, malugod siyang pumayag. Kailangan niyang umalis maya-maya. Bukod dito, hindi ito isang mapayapang panahon. Dapat matuto sina Prinsesa Qi at Xiao Huan ng ilang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili upang bigyang daan silang mamuhay ng mas magandang buhay. Bukod dito, ang ilang mga diskarte sa paglilinang ay hindi basta-basta may lalabas sa totoong mundo. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa lugar na ito. Lalo na pagkaalis niya, hindi na niya kailangang mag-alala na kumalat ito. Pagkatapos ng lahat, hindi ito makakaapekto sa kanya sa anumang paraan. Kabanata 2550. Talaga, napasigaw si Xiao Huan sa gulat. Oo naman, ngumiti si Huang Feng. Hindi ba ito isang masamang ideya? Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Qi ay mas may kaalaman. Kung sila ay nasa isang malaking pamilya, ang mga mahimalang kakayahan ni Huang Feng ay tiyak na hindi papayagang maipakalat sa mga tagalabas. Wala namang masama doon. Umiling si Huang Feng at sinabing, hindi ito malaking bagay. Ang ituturo ni Huang Feng kay Xiao Huan ay natural na hindi isang demonyo o mahimalang martial arts. Ito ay ordinaryong martial arts lamang.
Gayunpaman, kahit na ito ay ordinaryong martial arts lamang, hanggat handa si Xiao Huan na magsanay ng masigasig, ang kanyang mga kasanayan ay hindi magiging mahina sa hinaharap. Sa magulong mundong ito, kahit na hindi siya nakamit ang anumang mahusay, hindi magiging problema upang matiyak ang kaligtasan niya at ni Prinsesa Qi. Sa kasong ito, kahit na umalis si Huang Feng sa lugar na ito at bumalik sa realidad, makatitiyak siya. Kung tutuusin, magkakilala sila at nagkaroon ng magandang relasyon. Natural na ayaw niyang malagay sina Prinsesa Qi at Xiao Huan sa anumang panganib pagkatapos niyang umalis. Salamat. Nagpapasalamat na sabi ni Xiao Huan. Matapos makita kung gaano kalakas si Huang Feng, sobrang inggit si Xiao Huan. Kung mayroon siyang kakayahan ni Huang Feng, mas mapoprotektahan niya si Prinsesa Qi. Hindi na sana malagay sa panganib ang dalawa tulad ng dati. Alam din ni Xiao Huan na hindi siya maaaring maging kasing lakas ni Huang Feng. Gayunpaman, magiging maayos ito hanggat mas malakas siya kaysa ngayon at mas malakas kaysa sa iba. Ayaw niyang maging number 1 sa mundo. Ayos lang basta may kakayahan siyang protektahan si Prinsesa Qi. Ito ang pinakamalaking hiling niya. Pwede ba akong matuto? Medyo nahihiyang tanong ni Prinsesa Qi. Bagamat natutunan ito ni Xiao Huan upang protektahan siya, walang alinlangan na mas ligtas kung siya mismo ang matututo nito. Mula nang umalis siya sa kabisera ng imperial, nasaksihan niya ang kalupitan ng magulong mundong ito. Hindi na siya ang walang pakialam na munting prinsesa na nanatili sa palasyo ng imperial. Alam niya na sa magulong mundong ito, ang isa pang kakayahan ay nangangahulugan ng isa pang pag-asa na mabuhay. Lalo na nang hindi siya makabalik sa Imperial Palace, kailangan niyang matuto ng higit pang mga kasanayan. Bagamat mayroon na silang proteksyon ni Huang Feng ngayon, at masasabing wala talagang panganib, kung mayroon siyang ilang mga kasanayan, makakatulong din siya na mabawasan ang pressure kay Huang Feng, tama ba? Ayaw ni Prinsesa Qi na maging pabigat kay Huang Feng. Oo naman, sabi ni Huang Feng. Ang pagtuturo ng isa ay kapareho ng pagtuturo ng dalawa. Para sa kanya, hindi ito nakaapekto sa kanya. Iyan ay mahusay, salamat, pasasalamat na sabi ni Prinsesa Qi. Wala naman, sinabi ni Huang Feng, kung tutuusin, magkaibigan tayo. Mabuti para sa iyo na matuto ng ilang mga kasanayan. Kapag umalis ako sa hinaharap, magkakaroon ka ng higit na lakas upang protektahan ang iyong sarili. Sa ganitong magulong mundo, hindi madaling mabuhay ng walang lakas. Sa ngayon, napakaraming puwersa ng mga rebelde sa loob ng Great Lu Dynasty. Ang mga lumabas sa pass ay bahagi lamang nila. Mula dito, makikita kung gaano kagulo ang dakilang dinastiyang Lu. Higit pa rito, sa labas ng pass, naroon pa rin ang banta ng Wind Absolute Country at ng mga nakapaligid na bansa. Masasabing ito ay talagang isang magulong mundo. Kahit na bumalik si Prinsesa Qi sa Imperial Palace, hindi masasabing siya ay ganap na ligtas. Napakaganda pa rin na matutunan ang ilang mga kasanayan at pagbutihin ang kanyang mga kasanayan. Aalis ka. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, natigil ang ngiti sa mukha ni Prinsesa Qi. Hindi na siya kasing saya ng dati. Kahit si Xiao Huan ay nakakaramdam ng pagkabigo at kalungkutan sa puso ni Prinsesa Qi. Oo, natural na napansin ni Huang Feng ang pagbabago sa mood ni Princess Qi. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Tiyak na aalis siya sa hinaharap. I don't belong here. I will leave sooner or later. Kung ganoon pwede mo ba akong isama? Walang malay na sabi ni Princess Qi. Pagkasabi nun ay namula ang mukha niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya umatras. Tila nang magpasya siyang takasan ng alyansa ng kasal kay Huang Feng, marami na siyang naisip at nagpasya sa maraming bagay. Alam kong wala akong gaanong kakayahan. Bata pa lang ako ay layaw na ako. Wala akong maitutulong ng marami at magiging pabigat pa sa iyo. Gayunpaman, matututo ako. Paglalaba man, pagluluto o pagbubutas, matututuhan ko silang lahat. Sabi ni Princess Qi. Gusto rin ni Prinsesa Qi na matuto ng martial arts. Hindi dahil gusto niyang umalis. Sa katunayan, nang magpasya siyang tumakas sa alyansa ng kasal, napagpasyahan na niyang sundan si Huang Feng sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto ng martial arts ay dahil ayaw niyang maging pabigat kay Huang Feng. Nais din niyang tulungan si Huang Feng. Bahagyang natigilan si Huang Feng nang marinig niya ang mga salita ni Prinsesa Qi.
Nang makita niya ang determinadong ekspresyon nito, alam niyang hindi ito nagbibiro. Talagang mayroon siyang mga iniisip. Higit pa rito, ang kanyang mga iniisip ay napakatatag. Para kay Huang Feng, na mayroon ng maraming babae, halos naiintindihan niya ang iniisip ni Prinsesa Chi mula sa kanyang ekspresyon at ugali. Sana hindi ka maging impulsive. Sinabi ni Huang Feng, hindi mo ako lubos na kilala. Sino ako? Saan ako nanggaling? Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Wala kang alam sa mga ito. Matagal na tayong hindi magkakilala. Hindi ako impulsive. Umiling si Prinsesa Chi at sinabing, kung hindi ko ito pinag-isipang mabuti, bakit ako aalis kasama mo? Ipagkanulo ang utos ng aking maharlikang kapatid, at takasan ang mga tanikala ng alyansa ng kasal. Sa katunayan, kahit na si Prinsesa Chi ang nagmungkahi ng alyansa ng kasal, naimpluwensyahan din siya ng kanyang maharlikang kapatid. Kung umalis si Prinsesa Chi kasama si Huang Feng, sasalungat siya sa utos ng kanyang maharlikang kapatid. Kung hindi niya ito mahawakan ng maayos, maaaring magdulot pa ito ng maraming problema sa Lu Empire. Huang Feng, hindi mo maaaring tanggapin ang responsibilidad. Sinabi rin ni Xiao Huan, ano ang ginawa mo sa kanyang kamahalan sa karwahe noon? Kung ito ay kakalat, paano haharapin ng kanyang kamahalan ang mundo? Hindi mo siya pwedeng iwanan pagkatapos siyang akitin. Panipi, oo naman, ang hindi niya sinasadyang pagkilos sa karwahe ang naging sanhi ng sakuna na ito. Marahil ay may magandang impresyon si Prinsesa Chi sa kanya noon, ngunit hindi ito dapat umabot sa yugto ng pagbibigay ng sarili sa kanya. Gayunpaman, ang insidente sa karwahe ay naging sanhi ng kanilang relasyon upang maging mas malapit. Bagamat hindi alam ni Huang Feng kung ano ang ibig sabihin nito, malinaw na alam ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan. Magdudulot din ito ng pagbabago sa isip ni Prinsesa Chi. Minsan na itong ipinaliwanag ni Huang Feng. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay hindi malulutas sa isang paliwanag lamang. Naapektuhan na nito si Princess Chi. Bagamat ang lugar na ito ay hindi tulad ng ilang sinaunang dinastiya sa Huaxia kung saan may mahigpit na hangganan sa pagitan ng mga lalaki at babae, hindi rin ito casual. Lalo na sa itsura ni Prinsesa Chi, hindi siya mukhang casual na tao. Huang Feng, hindi ko intensyon na pilitin ka. Tila natakot si Prinsesa Chi na baka hindi maintindihan ni Huang Feng at nagmamadaling nagpaliwanag, gusto lang kitang sundan. Kung ayaw mong pumayag, ako, hindi kita pipilitin.